Bago natin simulan ang kwento, baka naman huwag niyong skipan ng ads ang ating video para naman tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Simulan na natin. Anong nangyari dyan? Nuli? Par, okay ka lang? Wika ni Guyo habang nananakbo pa palapit sa kanila. Pinagtulungan ng mga lalaki sa kabilang manukan eh. Sabi ko naman, natutulong kami sa kanya eh, ayaw niya eh. Sagot ng isa sa mga tauhan niya. Di mo naman dapat ginawa yun pare. Pwede ka namang tumawag ng mga kasama natin eh. Dagdag pa ni Guyo. Huwag kang mag-alala Guyo. Kakayanin yan ni Nuli. Sagot naman ni Danilo sa natatarantang si Guyo. Na paano kayo iho? Bakit duguan ang buong katawan mo? Ka ni Manong Duming nang masipat sila nito na papasok ng bahay. Nabulabog noon ang kanilang mga kasama sa farm dahil sa mga nangyari. Huwag niyo akong lalahanin. Ayos lang ako. Ang dapat na lalahanin niyo ay ang mga lalaking yon. Hindi ko palagpasin ang gabing ito hanggat hindi ko sila nabibigyan ng leksyon. Sagot naman ni Nuli. Pagdating nila sa kanilang kubo, imbis humiga noon si Nuli, pinili nitong bulatlatin ang kanyang mga sugat na halos ikinabaliktad ng sikmura ng iba nilang mga kasama. Matapos niya itong gawin, agaran din naman itong lumabas ng kubo upang pagmasdan ang paglubog ng araw. Ang ginawa naman noon ng ama niyang si Luisito na napadpad sa kanyang kubo, panay ang pagkumbinsi nito kay Nuli upang wag nang ituloy ang kanyang binabalak. Pero kahit anong pagkumbinsi nila dito, alam nilang hindi nila kayang pigilan ang mga desisyon nito kapag ito'y kanyang napagdesisyonan. Huwag kayong mag-alala Mano, hindi ko sila papatayin. Hindi ako papatay ng mga ordinaryong mga tao. Iparanas ko lang sa kanila ang dinanas ko sa kanilang mga kamay. Sa palagay ko Nuli, hindi tao ang mga yon. Demonyo sila. Wika naman ni Danilo. Sa pagsapit ng gabi, nakahanda na sila Danilo at Guyo upang samahan siya sa kanyang lakad. Sa pagsapit ng gabi, nakahanda na sila Danilo at Guyo. Hindi na muna nila isinama ang dalawang ermitanyo dahil hindi naman digmaan ang kanilang susuungin. Nang masipat ni Nuling nakahanda na ang kanyang mga kaibigan, agaran din naman itong nagpaalam sa dalawang ermitanyo. Mag-ingat kayo iho. May tiwala ako sa iyo. Wika pa naman ni Manong Duming bago sila tumalikod. Kitang-kita pa ng mga tauhan niya ang paglakad niya sa dilim habang kasakasama ang dalawang kaibigan niya. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga silang nawala sa paningin ng mga ito. Kanuli, ano naman ang gagawin natin sa mga yon? Tanong ni Danilo sa kanya. Gagantihan ko sila mga kaibigan. Maganda kayo dahil may mangyayaring kakaiba sa kanila ngayong gabi. Mga walang awa sa kapwa ang gagantihan natin. Kaya tulungan niyo ko upang parusahan ang mga ito. Sagot naman ni Nuli. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagbalik nila sa lugar malapit sa manukan ng kalaban nila upang magmasid sa labas
Hindi pa kasi alam ni Nuli ang pamamahay ng mga ito at humawak lamang siya sa lupa noon upang ramdamin ang lugar. Upang ramdamin ang lugar ng mga taong gustong pumatay sa kanya. Sa paglalim ng gabi, matagumpay namang nahanap ni Nuli ang kinaroroonan ng mga ito sa tulong ng kapangyarihan ng gabay niya. Nang marating nila Nuli ang pamamahay ng mga ito, inuna niya ang lalaking sumaksak sa kanya ng bangkaw. Dahil kung nataong isa lamang siyang ordinaryong tao, malamang pinaglalamayan na siya. Yun din ang lalaking bumaboy sa kanyang mga tauhan. Lakip na ang mga manukan niya sa lugar. Kung kaya't mas naging matindi ang nararamdamang galit noon ni Nuli nang makita niyang nakasara na ang mga bintana nito sa kanilang pamamahay. Pinili niyang humingi ng tulong sa aral ng kaibigan niya na may aral sa kaliwa. Ang gagawin ni Danilo dito ay ang papasukin ang salamangka sa natutulog na lalaki upang sa pilitang palabasin sa kanilang tahanan. Yun lang ang nais gantihan ni Nuli, kung kaya't iniwasan niyang makadamay ng inosenteng tao. Ilang minuto lamang ang lumipas. Nagawa na ngang isinakatuparan ni Danilo ang nais ni Nuli. Paglabas ng lalaking yun sa tahanan, agaran din itong lumapit sa kanilang kinaroroonan. Agad din naman itong hinawakan ni Danilo habang nakatulala lang ito. Nais kasi nilang ipunin ang lalaking nanakit sa kanya upang makita nito ang gagawin niyang pagganti rito. Magamat mas malaki ang mga lalaki sa kanya at may katangkaran, wala siyang pakialam dito. Pagkalas ng salamangkang ginawa ni Danilo ay ang pagkulong niya sa mga lalaki sa kabilang dimensyon upang doon sila maglaban-laban. Pagdapo nila sa maladesyertong lugar ay ang pagkagising ng mga lalaki sa mahimbing nitong pagkakatulog. Siyempre, nababalot lang ng sabulag ang paligid upang hindi magtangkang tumakas ang mga ito sa kanyang mga kamay. Sino ka? Ba't kami narito sa lugar na ito? Teka, ikaw? Patay ka na dapat ah. Patay na rin ba kami? Wika ng isa sa mga lalaki doon sa kanya habang gulat na gulat. Mabuti dahil naalala niyo pa ako. Hindi ka pa namamatay. Dito ko palang kayo papatayin. Nanlaki ang mga mata ng mga lalaki dahil sa hindi nito naintindihan ang mga nangyayari sa kanila. Sa pagkakaalam ng mga ito, mahimbing silang natutulog kasama ang kanilang mga pamilya. Dahil sa naipon na nila ang lahat na may sala sa kanya, pinili ni Nuling kausapin ito. Nang sa gayoy, mabigyan sila ng pagkakataon upang makahingi ng kapatawaran. Anong pakiramdam nyo na hindi ordinaryong tao ang nakalaban nyo? Kanina pinagbigyan ko lang kayo dahil nasa likuran ko ang mga mahal kong mga manggagawa. Ngayon humanda kayo dahil ipapalasap ko sa inyo ang ginawa nyo sa akin sa mismong lugar ko. Ngayon sinasabi ko sa inyo, magdurusa kayo sa inyong mga kasalanan. Kung nagkataong ibang tao ang nakaharap nyo, malamang hindi nyo pa rin sila pakitaan ng awa. Wika ni Nuli. Nang marinig ito ng mga kalalakihan, panay naman ang pagmamakaawa nito sa kanya at ang iba ay halos humalik na sa lupa.
para lamang madarama ang kanilang pagsusumamo. Ngunit may iilang nagmamatigas ang ulo. Yung iba, naghahanda pa para sila'y lusubin. Matapos nitong makipag-usap sa mga lalaki, agad siyang nagpalipad ng mga usal sa hangin. Noli, ano bang ibig sabihin mo doon sa mga binitawan mong mga dasal sa hangin? Tanong sa kanya ni Danilo. Papuntahin ko rito mismo ang kaanib nating gabunan. Kayo, mamaya makita nyo na ang malaimpyernong lugar. Wika niya sa mga lalaki. Nagbubulungan pa ang mga ito na para mang balak pa ng mga itong kakaharapin ng buong lakas si Noli. Ngunit biglang natigilan ang mga lalaki nang makita nito ang mga nilalang na lumilipad sa himpapawid pababa sa kanilang kinaroroonan. Pagkakita ng mga lalaki sa pinuno ng mga gabunang naglalakad sa harapan ni Noli, halos layasan ng mga espiritu sa kanilang mga katawan dahil sa takot. Anong ipaglilingkod ko sa iyo, kaibigan? Bakit pinapatawag mo ko? Wika ng pinunong gabunan, at nakasunod dito ang mga hukbo nito. Ang mga taong kamuntikan ng pumatay sa akin ay ang nasarapan nyo. Pero huwag nyo silang sasaktan. Siguraduhin nyong walang mamamatay sa kanila. At bala kong pahirapan ang mga ito ng 1 linggo bago ko sila papakawalan. Ipaparanas ko sa kanila ang lugar ng impyerno. Wika ni Noli. Masusunod, Ginoong Noli. Mga kasama, itali ang mga ito. Wika naman ng gabunan sa mga hukbo nito. Makalipas ang mga minuto, nakatali na nga ang lahat ng mga kalalakihan habang hinila ng kaanib ng gabunan. Ilang oras pa ang paglalakad. Halos magkanda kalabaw na ang hingal ng mga ito dahil sa layo ng kanilang nilalakad. Nang mapagtanto nila Noli na hindi na kaya ng mga ito ang paglalakad sa bundok, pinili nilang papahingahin ang mga ito nang sa gayoy magkaroon ito ng lakas para muling makapaglakad. Sa paglipas ng 2 oras, matagumpay namang nakarating sila Noli sa baryo ng mga gabunan. Makalipas ang mga minuto, paisa-isa nang lumapit sa kanila ang ibang angka ng gabunan. Gabunang Ismael, yan ba'y pagkain natin sa loob ng 2 buwan? Wika ng isang matandang aswang na angka ng gabunan. Habang nagsasalita ang matandang yon, panay ang paghimas nito sa pisngi ng mga lalaking nadagip nila Noli. Kasabay ng paghimas ng matandang aswang na yon ay ang pagtulo ng laway nito na para bang ilang araw na itong hindi nakakain ng sariwang karne. Ilang minuto pa ang lumipas. Pinili ng gabunang lumayo sa mga bihag, saka sumagot sa matandang babae ng, "Hindi yan pagkain. Naparito lamang ang mga ito dahil sa kautusan ni Ginoong Noli. Huwag kayong magkakamaling kainin ang mga yan kung ayaw niyong maputulan ng ulo." Dahil sa sagot ng gabunan, bigla namang nawala ang pagkasabik ng matanda. "Ipagsasabi niyo sa bungangka natin ang mga kautusan ko.
wika ng gabunan sa matanda, upang maiwasan na makain ang kanilang bihag na yon. Makalipas ang mga minuto, muling nagmakaawa ang mga ito sa kanya upang sila ay buhayin. Kung ano-ano ang pinangako nito sa kanila Nuli, pero hindi niya ito pinakinggan. Nang makulong na sa hawla ang mga ito, pinili nila Nuling wag ikulong ang lalaking humampas sa kanya ng bangkaw upang ipakita rito ng mga aswang ang pagkatay sa isang lalaking nadakip din ng mga gabunan sa bayan. Ayon sa paliwanag ng gabunan, isang kriminal umano ang nahuli nilang lalaki na pumatay mismo ng kapamilya nito. Ayon sa mga aswang na angkan ng gabunan, pinatay ng lalaking yon ang 3 anak nito at asawa nang siyang pagkakataon ng kanilang angkan upang hanapin ang lalaki. Sa harapan ng mga kalalakihan, ipinakita ng angkan ng mga gabunan kung papaano lumapa ng isang buhay na tao. Nag-anyong demonyo ang gabunang nasa harap nito at nag-uuslian ang matatalas na kuko at pangil. Pinili nitong hawakan ang ulo ng lalaki upang sila ay magkakatitigan. Matapos gawin ito ng gabunan, walang awa nitong binutas ang buong katawan ng nasabing kriminal na dalakip nito. Ayaw naming makapatay ka pa ng mga inosente, kung kaya't nararapat sa iyo ang gagawin ko. Nakita mo yung mga kalalakihan na yan? Sila ang isusunod ko sa inyo. Habang nagsasalita noon ang gabunan, halos hindi mapigilan ng mga kalalakihang umiyak. Sa bawat paghikbi nito, ay sinabayan ito ng panginginig ng katawan na para bang ang pakiramdam ng lalaking yon ay nakahanay na sila sa pintuan ng purgatoryo. Ilang minuto pa ang makalipas, napansin nila Nuli ang pananalangin ng mga ito sa Panginoong kinikilala niya nang walang oras. Alam ni Nuling totoo ang mga pagdadasal ng mga ito, dahil biglang napaatras at natigilan ang ilang mga aswang na angka ng gabunan. Dahil sa mga nangyari, napatitig sa kanilang 3 ang gabunan. Tumango lang naman si Nuli dito dahil hindi pa dumating ang araw ng pagpapalaya nila rito. Ituloy-tuloy nyo lang ang pagsasambit nyo at panghingi ng tawad sa katastasan sa lahat ng inyong kasalanang ginawa sa mundong ibabaw. At dahil dyan, may 50% pa kayo na makauwi sa pamilya nyo. Depende sa pagpapasya ko. Uwi ka dinuli sa mga kalalakihang kamuntik nang makapatay sa kanya. Okay mga karamitanyo, dapat dun sa mga lalaking yun, di ba, hindi na binuhay. Pero wala tayong magagawa dahil ito ang kwento nila. Yun lang. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ay huwag niyong kalimutan upang hindi maliligaw sa mga kwento nating susunod.